Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. There is no time and space between us because we are one. We are now on diary entry number 851. On December 28, number 1936. Today I have started a novena to the Divine Mercy. That is, I place myself in spirit before the image and recite the chaplet which the Lord has taught me. On the second day of the novena, I saw the image, as it were, come alive, adorned with numberless votive lamps. And I saw great crowds of people coming there. And many of them were filled with happiness. Oh Jesus, with what great joy did my heart beat. I am making the novena for the intention of two people, namely the Archbishop Wilbriskowski and Father Sapochko. I am earnestly asking the Lord to inspire the Archbishop to approve the chaplet, which is so pleasing to God, and also the image, and that he may not put off or delay this work. Disyembre 28, 1936, sinimulan ko ngayon ang nobena sa banal na awa. Inilagay ko ang aking espiritu sa harap ng imahe at nagdasal ng chaplet na itinuro sa akin ng Panginoon. Sa ikalawang araw ng nobena, nakita ko ang imahe katulad ng dati na nagkaroon ng buhay. Pinaliligiran ng di mabilang ng mga ilaw na may kalakip na mga panalangin at intensyon. At nakita ko ang napakaraming tao na nagtutungo doon. At marami sa kanila ay punong-puno ng kaligayahan. O Jesus, anong galak ang naramdaman ng aking puso? Iniaalay ko ang nobena para sa dalawang tao, ang Arsobispo Wilbriskowski at Father Sapochko. Taimtim kong hinihiling sa Panginoon na hipuin ang kaluluwa ng Arsobispo upang pahintulutan ang chaplet na nakalulugod sa Diyos at ang imahe at naway hindi mahinto o maantala ang gawain ito. Faustina was making the novena. So the other day, sabi natin, kasi sabi niya, tapos ng holidays. So, we assumed na tapos na rin ng New Year, but it's still 1936, December 28. So, this is the fourth day of the Christmas octave, no? Kaapat na araw. Sa mga panahon to, inumpisahan din ni Faustina ang pagnonobena sa banal na awa. The novena, syempre may feast day, no? Kaya may novena ng 9 days. Sa ikalawang araw ng novena, nakita ni Faustina ang imahe ng banal na awa. Nakita rin niya yung maraming tao nagagalak. So these were the people who received graces from the Divine Mercy sa kanilang pagdedebosyon sa banal na awa. So nakita niya na, may nangyayari, may nagaganap sa pagdarasal ng chaplet. But that was her vision when she was still alive. At ito ay, nagkatotoo na yan, yung vision na yan. And kung mapapansin nyo, kung kikita nyo noong canonization, and even before the canonization, yung declaration or yung beatification, during the beatification, ang dami na rin tao. Lalo na nung canonization ni Faustina, she was the first millennial saint. So pagpasok ng year 2000, siya ang kauna-unahang idineklara banal ng simbahang Katolika.
So, napaka-symbolic nito, no? Kasi pagkatapos na ideklara ng banal na Papa, the Holy Pope, the former Pope John Paul II, and who is now a saint. So, after declaring the Feast of Mercy, eto na yung debosyon sa Banal Awa. So, dito, noong December 28, 1936, inano pa lang yan, piniling pa lang niya na pahintulutan ng chaplet, no? At maitanghalang banal na awa, tapos hindi nabanggit dito yung maging opisyal na kapistahan ang banal na awa on the second Sunday after Easter, no? Pero yan ay naganap na sapagkat unang-una, ang banal na awa, ang imahe nito ay nakatanghal na sa napakaraming mga chapel, simbahan, may mga ilan pala wala, no? But largely, ano na yan, marami na yan na enthrone ang imahe ng banal na awa. And then, ang chaplet, dinadasal ng milyon-milyong mga tao araw-araw. Tayo na lang sa every 3 a.m. We pray the chaplet and we also do the novena regularly, cycle after cycle. And we have a lot of testimonies of people who were healed, whose intentions and prayer requests were granted. No? Ito yung mga karanasan ng mga kapatid natin na tumatanggap ng biyaya ng awa araw-araw dahil sa kanilang pagdedebosyon sa banal na awa. Ang biyaya ng banal na awa, hindi lamang dumadaloy kapag hinihingi natin or meron tayong mga special intentions. Ang banal na awa, ang grasya nito, ay dumadaloy 24/7, no? 7 days a week. Sinabing 24/7, buong araw yan, ano? Dumadaloy yan. Pinupuspos ang buong mundo. Kahit sabihin pa natin every 3 p.m. yan, it is still gushing forth every second, every minute, kahit anong oras. Sapagkat, ganun ang awa ng Panginoon. At kahit yan ay walang tigil, walang humpay sa pag-agos, hindi natin ito mauubos sapagkat ito ay unfathomable, inexhaustible. No, hindi siya mauubos. At habang lalo itong nagagamit, lalo pa itong nadaragdagan. And so talagang kahit yung eternity, na-extend pa rin ang haba ng eternity because sabi nga, habang ginagamit, lalong nadaragdagan. So itong buong buhay ng mundo from the start hanggang sa hanggang sa end ng mundo, lalo lamang lalaki at lumalaki ang awa ng Panginoon. So wherever we are at the end of these times, saan man tayo magtungo, ang awa ng banal ng the mercy of God will always be there. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. Because God is merciful, His Son is merciful, and the Triune God is merciful. Ano mang hilingin natin? Remember, Faustina was doing the novena. Ano mang hingin? Ipagkakalab sa atin ng Panginoon. Ipinangako niya yan sa lahat ng magnonobena sa banal na awa. Lahat ng posibleng grasya na maaaring ibigay sa isang kaluluwa ay makakamtan. We just have to trust in Jesus. Kaya nakalagay sa imahe para hindi natin malimutan. Jesus, I trust in you. Ulit-ulitin lang natin, Jesus, I trust in you. And the more we say or utter these words, the more we become connected to the divine mercy. And the more we become nearer to the kitchen, no? Or to the grace, to the source of mercy. Sapagkat inilalapit tayo ng ating pananalig sa banal na awa. But when we started to doubt,
of course, lumalayo tayo sa pwesto natin doon sa frame of reference natin sa gitna ay ang banal na awa. So, lumalayo tayo. We just need to always be connected. We just need to say, Jesus, I trust in you. And then we become very connected and very near to the Lord Jesus. But once we fail, we forgot these words, and even pray the chaplet or any memory of the divine mercy of the Lord. Kapag nalimutan natin yan, at ang inisip lang natin ay ang trabaho natin, ang karir natin, ang mahal natin sa buhay, no? Magkakaroon tayo ng disconnection sapagkat ang gusto ng Diyos, ang isipin natin ay siya. Detached from all these things in the world. Even the creatures who's kasama dyan ang mga mahal sa buhay. O hindi ganun katindi ang hinahangad sa atin ng Diyos. Magagalak siya sa atin kung magbibigay tayo ng sarili natin 100%. But it would always suffice to see us. The Lord would be happy to see us praying the chaplet and going to His feet. Kahit na ang ibig sabihin ng paglapit natin sa kanyang mga paa ay ang paghingi ng kung ano-ano ating mga maaaring intensyon. Gayun pa man, gawin nating habit yung lalapit sa paanan ng ating banal na awa, hindi lamang kapag may hinihingi kundi araw-araw. Kahit hindi tayo nakakasimba araw-araw, subalit naalala natin ng Panginoon, darasal tayo ng chaplet, even Vina, Zayden Vina. Lahat ng yan, we always will be rewarded. Ano man ang ating mga nagiging mga suliranin, magkakaroon ito ng kalutasan. Naway hindi tayo pagsawaan sa lahat ng ating mga gawain araw-araw. Naway hindi natin ito pagsawaan. Lalo tigit kapag nandun na tayo sa point na parang asan na si Lord, no? Kasi dumarating yan sa bawat isang deboto na nagpapakaseryoso sa debosyong ito ng banal na awa. Darating yung point na parang hindi na natin siya nakikita. Parang iniiwan na tayo, no? That is just normal. At sa panahon na yun ng dryness, spiritual dryness, kapit pa rin po tayo sapagkat these are just some of the trials that we need to overcome when we become devotee of the divine mercy.